Hello, magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. At dito sa reaction video natin mga kaibigan, ang pag-usapan natin ay si Papa Eds. Kung bakit nga ba nalulungkot itong si Papa Eds mga kaibigan. Pero bago yan, ay shout out muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, and Ate Edna. At ganoon din sa lahat ng ating mga viewers. Shout out sa inyong lahat mga kaibigan. So, ito na mga kaibigan, ito na nga. Tapos na ang event at marami rin ang nagsasabi na si Ido ay walang pakialam kay Beyonce. Hindi nyo alam mga kaibigan kung ano yung mga naging dahilan kung bakit wala doon si Beyonce mga kaibigan sa event na yon. At kung bakit nalulungkot si Papa Eds. Kasi mga kaibigan, marami ang naging dahilan. Unang-una mga kaibigan, yung sasakyan ni Papa Eds ay mababa at hindi niya masusundo si Beyonce. Kasi ang lakas po ng ulan dito sa Bicol mga kaibigan. Dapat inaalam muna natin mga kaibigan kung ano yung naging sitwasyon at kung ano yung nangyari bago natin iba si Papa Eds. Kasi nga mga kaibigan, katulad nun, mababa talaga yung sasakyan ni Papa Eds at kahit anong pilit ni Papa Eds ay masisira lang yung sasakyan niya kung susunduin niya si Beyonce. Sabi nga ni Papa Eds, nalulungkot siya kasi nga kung kailan event ay malakas ang ulan mga kaibigan. Marami pang dahilan. Kaya huwag nating iba si Kalingap Ido mga kaibigan. Maraming dahilan na bakit wala doon si Beyonce sa event na yon. At nakikita naman natin mga kaibigan yung kalungkutan ni Papa Eds. Sabi nga ni Papa Eds mga kaibigan, sayang kung hindi lang umulan, ako na mismo ang sumundo. 'Di ba mga kaibigan? Ibig sabihin, talagang gustong-gusto ni Papa Eds na masundo itong si Beyonce. Kaso nga lang mga kaibigan, yung iba nating mga viewers diyan ay kaagad ay binabas si Papa Eds at hindi natin alam or hindi ninyo alam kung ano ang naging sitwasyon kaya hindi nga nasundo si Beyonce mga kaibigan. At alam natin na marami naghihintay, marami nag-away-away at marami ang nagagalit kay Papa Eds. Pero dapat inalam muna natin mga kaibigan kung ano yung mga naging sitwasyon, kung bakit hindi nasundo si Bibi Beyonce. Yun dapat ang inalam natin. Huwag tayo magpadala sa init ng ulo mga kaibigan. Kagad ay nahusgahan natin si Papa Eds. Hindi ganoon dapat mga kaibigan. Dapat unawain natin yung sitwasyon. Kasi maghapong umulan dito, maghapon halos at magdamag mga kaibigan, mababa yung sasakyan ni Papa Eds. Mababa. Kasi alam naman natin mga kaibigan na yung sasakyan ni Papa Eds ay kutsi or maliit lang kaysa doon sa mga pick up dapat or mas matataas na sasakyan ang makapagsundo kay Beyonce. Kasi alam natin mga kaibigan na bahaan doon sa lugar ni Beyonce. At may isa pang dahilan doon mga kaibigan. May isa pang dahilan kaya talagang hindi rin matutuloy or makakasama si Beyonce. Kasi nga po mga kaibigan, may sakit yung mga kapatid ni ni Beyonce mga kaibigan. Kaya sana unawain muna natin. Huwag kaagad nating husgahan si Papa Eds kung ano-ano ang sinasabi natin sa mga comment section. Huwag naman sana ganoon mga kaibigan. Kasi habang ibinabas natin si Papa Eds mga kaibigan, ay nasasaktan din si Beyonce mga kaibigan. Kaya sana ay magkaroon ng pang-unawa ang lahat ng ito mga kaibigan. At alamin natin kung ano yung naging sitwasyon, bakit nga ba. So sa live ni Dr. Love siguro mga kaibigan, malalaman ninyo kung ano talaga yung update or ano ba talaga ang nangyari doon sa bakit wala si Bibi Beyonce. Kaagad kayo nagagalit. So hintayin ninyo mga kaibigan na ang pagla-live ni Dr. Love para mas updated yung talagang successful o yung paliwanag ni Dr. Love. Huwag ninyong isipin mga kaibigan na walang pakialam si Papa Eds kay Bibi Beyonce. At maling-mali yung sinasabi ninyo na pinapabiyaan ni Papa Eds si Bibi Beyonce. Kasi kami, nakikita namin, nararamdaman namin kung ano yung kalungkutan ni Papa Eds doon sa mga bagay na yun. Kayo, nakikita nyo lang sa camera or kung saan, siyempre naman mga kaibigan, hindi ninyo nakikita na yung kabuuan mga kaibigan. Hindi ko naman sa sinasabi na
ipinagtatanggol natin si Papa Eds. Pero dapat alamin muna natin mga kaibigan kung ano yung mga naging dahilan or bakit gano'n garini. Hindi yung kaagad tayo ay nagagalit at nahusgahan natin ang ibang tao. Katulad ni Papa Eds. Kasi kita naman natin kay Papa Eds kung paano siya mag-alaga. Di ba? Mag-alaga sa kanyang mga beneficiaries, mag-alaga sa lahat, mag-alaga kay Baby Beyonce. Di ba? Wag ngayon, kaunting ganon, husgahan agad natin si Papa Eds. Wag naman mga kaibigan sana. Wag naman nga doon. Wag nating daanin sa init ng ulo porket hindi natin nakita si Beyonce ay sisisihin na natin at may pupurihin tayo mga kaibigan. Wag ganon. Tingnan muna natin kung ano yung mga naging sitwasyon. Tingnan muna natin bakit ganito garini. Di ba? Kaysa naman tayo ay humusga kaagad. Husgahan. Kasi habang tayo humuhusga mga kaibigan ay nagkakamali tayo sa ating mga kinikilos at sa ating mga sinasabi. Yan ang katotohanan dyan. Diba? Tulad yan. Malungkot na nga si Papa Eds mga kaibigan kasi hindi niya nakasama si Bibi Beyonce. Ibinabas pa ninyo. Ay ang tanong doon mga kaibigan, ano kaya kung sa inyo lumagay yung sitwasyon na yun? Hindi ba kayo masasaktan or hindi kayo magtatampo? Bagay, mabait naman si Papa Eds at hindi naman nagtatampo. Tinanong nga natin mga kaibigan, Papa Eds, marami na naman ang nagagalit sa'yo. Ang sagot lang sa akin ni Papa Eds mga kaibigan, hayaan mo. Kasi hindi naunawaan naman ako ni Beyonce. Ay, napakasarap mga kaibigan. Ibig sabihin, ala siyang pakialam na maraming humuhusga sa kanya basta't hindi siya hinuhusgahan ni Bibi Beyonce. Di ba? Ay, kasweet naman ng Papa Eds namin mga kaibigan. Sweet na, mabait pa. Siguro yung mga nababas kanina or yung mga nagsasabi na ganun garini ay hindi talaga fanatic nitong iniidolo natin or hinahangaan natin na si Papa Eds. Kasi si Bibi Beyonce naunawaan si Papa Eds kung bakit hindi nasundo. Nalulungkot si Papa Eds kasi hindi rin niya nasundo kasi nga dahil doon sa kanyang sasakyan ay mababa. Di ba? Kaya nga sabi niya, okay lang, nahusgahan nila ako. Basta't ang mahalaga, naunawaan ako ni Bibi Beyonce. Ay, so sana all. Uncle. Bago kayo ngayon. Baka naman hindi naman talaga, baka hindi naman talaga supporter ni Beyonce or ni Ido itong mga nang babas na ito kay Papa Eds or gumagawa lang gumagawa lang sila ng gulo para gumulo itong community ng Beyonce. Wag naman sana mga kaibigan kasi kung kayo ay supporter ng kung ano pa man dyan, kung ano pa mga love team, dapat hindi ganun magkaroon ng pagkakaisa. Katulad ng mga kaibigan, doon sa event na yun mga kaibigan, ang totoo talaga din, ang dapat nakapokus lang talaga ang mga video ay kay Bibi Raday. Pero ang nangyayari mga kaibigan, lahat ng ating mga iniidolo ay hinahanap natin doon. At bawat event mga kaibigan, ito yung nagiging sakit kapag nagla-live si Kuya Bal Santos Matubang. May hinahanap sila, nagpapagandahan sila, pero ang point doon mga kaibigan, hindi naman talaga yung mga Kalingap Angel ang may event nun kung hindi, pag hindi birthday ni Atidna, birthday ni Rabine, di ba mga kaibigan? Sana magkaroon din tayo ng peaceful of mind. Ibig sabihin mga kaibigan, unawain natin kung ang isang live streaming ay nakatutok doon sa mismong may event. Kasi talagang siya yung may event doon di ba? Siya talaga. Ang problema mga kaibigan, ang nangyayari, nagkakaroon ng awayan kasi tulad nun, mayroong magsasalita na mas sexy si Beyonce or si Carla, mas maganda si Garini. Hindi naman pagandahan yung mga kaibigan kung hindi sila yung mga bisita at kahit ano pa yung suotin nila, ay hindi pageant yun. Hindi pa ako ba-share or itinutuwid lang natin yung ating kaisipan kasi nga katulad nun, may mga ibang event at napakarami ng event na nangyari dito sa Kalingap pero
yan talaga yung nangyayari, awayan. Pero hindi naman talaga sila yung mismong nag-i-event. Kung siguro mga pageant or pagandahan ng mga angels, as in, doon tayo mag-comment ng mag-away-away o kung mag, magsabi na, ay maganda si ganito, maganda ang suot ni ganon, 'di ba? So, doon siguro. Pero kung katulad halimbawa ng event natin na event ng kung ano pa man na mga kalingap ay wag naman sana kasi nagkakaroon ng maraming bashing. Ano, nagkakaroon ng maraming bashing at kung ano-ano yung ikino-comment natin na hindi maganda. So nakakasira doon sa image natin bilang kalingap or nakakasama ng loob doon sa mga sumusuporta. Halimbawa, birthday ni Ate Edna or kung katulad na lang ng event ni Rabi, mga kaibigan, ni Rabay. Na ang alam natin mga kaibigan, ang focus lang talaga doon ay kay Bibi Rabay. Ang problema, kasi gusto natin ang kasiyahan or gusto ni Kalingap Rab na maging masaya, yung mga Kalingap Angel, ay nandun sila. Ang masama doon mga kaibigan, nag-away-away kayo pero sila naman ay magkakaibigan. At hindi sila nag-comparison sa bawat isa sa kanila. Siguro napahaba na yung ating mga video at maraming salamat and God bless ating lahat. Bye-bye! At sana maunawaan natin si Kalingap Edo at maunawaan natin kung ano yung mga nangyari. Thank you and God bless sa ating lahat. Bye-bye!